Ay, magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Kamusta ang buhay-buhay, mga boss? Oo, pasensya na kayo ha. Medyo ang ating internet ngayon. Medyo mabagal ang ating internet ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Pero dito sa ating recording, sigurado tayo malinaw. Kaya kung malabuan kayo dito sa ating internet ngayon, bumawi kayo sa recording. Kasi mga bossing wala akong internet kaya naka-data lang ako. Masaya naman yung ginagawa nating pagla-live araw-araw. At least nakakapagkwentuhan tayo saglit bago natin pagpahingahin itong ating live. At pasasakitin na naman natin ang mga uluwa tayo balumbalunan. Puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas, lahat ng mga sinungaling, mga tanga, mambubudol, manloloko, mang-uumit, magnanakaw, mga walang isang salita, mga walang utak, mga tululaway, amoy panis na laway ng mga congressman, mga gunggong, mga utak galunggong, mga baog ang mga utak, mga kupal, animal, bisit, mga pabigat, walang silbi, mga switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu-sinto, baliw, mga abnoy, mga sabog, mga batak, mga adik, bangag, mga pusher, kawatan, kurakot na mga senador, mga congressman, mga magnanakaw, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, sindikato, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, lahat ng mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Como esta? Oy, Raydinho, ang aking bossing dyan sa Los Angeles, California. Magandang ayan nga mga bossing. Maraming salamat kasi nandiyan pa rin kayo. Magandang umaga Pilipinas, bibira na ulit si Boss D, sabi ni Josephine Gueco dyan sa Canada. Magandang morning, Josephine Gueco. Ay nako, ayun nga, medyo yung internet natin. Pero kahit mahina internet, sigurado ako dito sa recording, malinaw ito dahil nare-record ko ito mismo using OBS. So, nakakuha ako ng idea sa NBI. Nakakuha ako ng idea sa NBI na pwede palang mag-record dito sa OBS. Kaya nagre-record tayo habang nagla-live. Mahina signal ko, pabayaan niyo. Bawi kayo mamaya Bawi kayo mamaya mga bossing sa natin, sa ating uploaded video. Basta mag-comment lang kayo dyan para makita pa rin natin yung inyong mga comments. Pero, oo nga nag-hang time, di ba Raydinho? Minsan ka lang makachamba, nag-hang time pa. But okay lang yan kasi I am sure na mamaya-maya lalakas na yan. Ito lang gamit ko naka-mobile lang ako. Ewan ko dito sa internet ko, tarantado rin kasi itong internet ko Loko-loko itong Ito ang problema kapag ka nagla-livestream ka. Pagka live streamer ka, ang problema, pag nag-down yung internet mo, wala na. Down na yung buong yung buong system mo. Pero kapag recorded ka lang pag recorded, ayan, tuloy-tuloy kahit walang internet. Antayin mo na magkaroon ng internet tapos i-upload mo na lang yung iyong video. But anyways, okay lang yan. Magbali-balita pa rin tayo, mga bossing. Yun na nga, napakaganda ng mga nangyari kahapon, napakaganda ng mga naganap kahapon. Natapos na sa wakas. Yung isang article, yung article na betrayal of public trust at saka yung grave threat. So ngayon, papunta na tayo doon sa Mary Grace Piatos. Ayan. Open source ba yan? Oo, open source yan, Esoline. Kaya nga nakuha ako ng idea hindi kasi, alam ko naman na namimiss nyo yung aking live. Dito nyo kasi makikita talaga yung galing ng isang vlogger sa live. Kasi sa recorded, pwedeng edit yan.
Pero pagka live kasi, dito mo makikita kung gaano ba talaga kalalim yung isang vlogger. Yung vlogger, dito mo makikita kung gaano ba siya kalawak talaga. Oo, kasi impromptu yan. Oo, kapag madami ba siyang dead air, kapag siya ba ay naglalag, pahinto-hinto o pagka-live stream. Pero ako naman, kapag nagre-record naman ako, I'm recording it as live. Parang live ko din siya na nire-record. Kung ano yung tawag dito, na i-record ko, yun na yun. Wala na akong ini-edit doon. Yun na yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, maraming mga vloggers. Pero bihira yung mga vloggers na spontaneous, bihira yung mga vloggers na anything goes, bihira yung mga vloggers na talagang dare-diretso lang. Oy, Russell Barcoma dyan sa Canada, and Sienna, maraming salamat sa inyo, mabuhay. Kaya ayun, bagamat ganito yung ating mamaya sigurado ko bawi kayo pagka-upload ko nito. Napakaganda nitong resulta nitong ating mga pag-uusapan. At yun na nga mga bossing, yung mga pag-uusapan nga natin ngayon yung mga nangyari pa rin nitong mga nakaraan. And ayan na, hindi ba, naging sablay. Sabi ko nga sa inyo, binigyan ko kayo ng history nung nakaraan. Kung anong nangyari dito sa anong nangyari dito sa hearing na ito. Nagpresenta sila ng tatlong testigo na supposedly parang 6 supposedly yung testigo rito. Pero hindi na nila ipinresenta yung iba. Ipinresenta nila na lang nila yung 3 sinungaling. 3 sinungaling na mga taga-NBI. Wag magagalit ha, yung mga taga-NBI. Alam naman namin na meron kayong karapatan magsampa-sampa ng mga kaso. Meron kayong kapangyarihan na mag-imbestiga kung sino lang gustong imbestigahan ninyo. Yun ang iniimbestigahan ninyo. Pero mga bossing, hindi naman tayo natatakot kasi tayo ay nagpapahayag at tayo nagre-react lamang doon sa mga nakikita natin sa social media. Hindi naman tayo, bagamat fake news peddler tayo, hindi naman tayo nagpapakalat ng mga balita na gawa-gawa lang natin. Okay? Kaya walang pikunan, bawal dito ang mga malalambutang puso, bawal ang malalambutang tuhod, bawal ang malabulak ang kaluluwa. Bawal po dito ang mga mababait, mga santo. Bawal dito yung mga ipinanganak sa sabsaban parang si Jesus. Diba? Happy birthday kay Louie Ramoran. Louie Ramoran, happy birthday sa iyo ha. Last mo na yan. Huli mo na yan ha, yung birthday na yan. Huli mo na yan ngayong taon. Sa susunod na taon na naman. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday. Happy anniversary sa lahat na may mga anniversary. At happy ano pa ba mga sineselebrate nyo? Mansary, weeksary, kung ano-ano man. Kaya yan, huwag kayong mag-alala, i-upload ko to mamaya So yun na nga, meron silang 3. Eli Limon Malabanan, salamat dyan sa Amerika. Eli Limon Malabanan. Nagring na yung bell ko, grabe kahapon. Don Crisanto dyan sa Canada, salamat sa'yo. Grabe kahapon, akala ko una pang matatanggal Akala ko kahapon una pang matatanggal yung nagpipindot ng bell. Akala ko una pa matatanggal yung nagpipindot ng bell kaysa doon sa kaysa doon kay Intay Sara. Walang ngayon, pati ba naman yung nagpipindot ng bell, pinag-initan nito ni Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, masyado kang epal. Masyado kang epal, Rapi Tulfo. Akala mo ikaw may-ari ng Senadong Judas ka. MMAAF, maraming salamat sa iyo dyan sa Hong Kong, ha, mabuhay ka. So si Rapi Tulfo masyadong primadona masyadong entitled. Putang ina nito, masyado. Akala mo naman ang galing-galing, akala mo naman ang tali-talino. Puro kabobohan lang naman yung mga tanong mo. Nagagalit siya, bakit daw pagka siya 2 minutes? Tanga, kahit nga 30 seconds lang pwede na sa'yo Pwede na sa'yo yan, Erwin Tulfo tsaka Rapi Tulfo, yung mga 10 minutes lang. 10 minutes, mga 10 seconds, 15 seconds. Wala namang kwenta yung mga tanong ninyo Hindi naman kayo nagtatanong para maliwanagan kayo sa mga bagay-bagay patungkol sa impeachment Nagpo-propaganda kayo Ang mga tanong ninyo, bakit si Basti Duterte? Bakit nagsimula kay Basti Duterte? Bakit hindi pa kinakasuhan si Basti Duterte? Bakit hindi pa ipakulong si Basti Duterte? Puro naman kayo ganyan. Josephine Gueco, salamat sa iyo diyan sa Canada. Magandang umaga, Pilipinas. Ang ina nyo, masyado kayo nagmamalinis. Akala nyo naman ang linis-linis nyo. Feeling nyo yung Senado parang pa din parang extension ng Rapi Tulfo in action na walang kakwenta-kwentang show diyan sa telebisyon. Ginagamit lang naman ng Rapi Tulfo in action
Etong mga chismis, itong mga kaganapan sa buhay ng mga kababayan natin na pumipila sa labas nila, namimili lang naman sila ng mga istorya I-interviewin ka muna, anong istorya ng buhay mo. Kapag yung istorya ng buhay mo medyo nakakatuwa, mukhang magti-trending, ilalabas ka nila sa kanilang show. Siyempre, pag nilabas ka sa show, may mga production yan sila. Pagkakapiestahan, yung problema mo sa buhay, oo, tapos kunyari, susolusyonan nila. Pero sa totoo lang, ginagamit lang naman nila yung mga issues ng mga normal na tao para para pagkakitaan o i-upload nila yan sa kanilang YouTube. Yung YouTube nila mag-views yan, milyon-milyon. O magkano lang itinulong mo sa tao? Sabihin natin tumulong ka dun sa tao, binigyan mo siya ng pangkabuhayan niya. Kung may malaki siyang problema, binigyan mo 20,000, halimbawa 20,000. Okay, nakatulong, yay, nakatulong. Pero tingnan mo, gaano kalaki yung kinita nung istorya nung tao na to, tapos ang itinulong nila 20,000, tapos ang tingin na ng tao sa kanila ay para silang mga hari na, para na silang sinasamba na sila dahil tumutulong sila sa tao. Pero ang hindi ninyo alam, mas malaki yung kinikita nila sa inyo kaysa doon sa itinutulong nila sa inyo. Oo, mas malaki yung kinikita nila doon sa kanilang istasyon dahil sa mga kanilang mga endorsements. Mas malaki yung kinikita nila sa mga views ng kanilang YouTube kaysa sa itinutulong nila sa inyo. So, sinong nakatulong? Kayo o sila? Kayo ang nakatulong sa kanila kasi ang yaman-yaman na ni Rapi Tulfo. O saan ba galing? Saan galing yung pera ni Rapi Tulfo? O hindi naman yan hindi naman yan bilyonaryo. Nagsimula naman yung mga Tulfo na yan, hindi naman mga abogado yan yung isa lang yata abogado dyan, yung Teya, yung babae. Pero lahat naman yan, di man mga abogado yan. Yung mga yan, nasa naman sila, nasa broadcasting man lang sila. Di man sila sikat na mga broadcaster. Di naman sila katulad ni Noli De Castro, Mel Chanco, Jay Sonsa, Julius Babaw. Mga lang naman yan, normal lang naman yan. Nagkaroon lang man yan ng mga pangalan dahil dun sa Tulfo, dahil tumutulong daw sila kuno sa mga inaapi. Pero tingnan mo yung mga tinutulungan nilang mga inaapi, pinagkakakitaan man nila yan. Kaya wag tayong masyadong linis-linisan, yabang-yabang, kala mo naman. Nagagalit siya sa 2 minutes, lumalagpas sa 2 minutes. Lumalabag na ba sa batas? Yung senador na yan, ibinibigyan lang ng pagkakataon. Katulad niyan, si Robin Padilla, dahil sa kanyang emosyon, hindi niya masyadong ma-articulate yung kanyang mga sinasabi. So, minsan sumusobra yung oras niya, binibigyan siya ng leeway ng presiding officer. Oo, para makumpleto niya yung kanyang gustong gawin. Hindi niya nga nakukumpleto minsan dahil masyadong emotional din ito si Robin Padilla ngayon kulang man talaga yung 2 minuto. Pero sa mga Tulfo, sobra-sobra na yung 2 minuto. Mga 10 seconds lang sa mga Tulfo dahil puros mga bobo yan Hindi naman nila kinaklaro yung mga bagay-bagay, naglalagay lang naman sila ng ng idea sa utak ng mga tao yung mga yan, mga propagandista man yung mga ulol na yan. Hindi naman yan sila talaga nagtatanong. Di ba? Tsaka yung Tulfo Justice, ganyan yung Tulfo Justice yung Tulfo Justice ganyan, pero pag-uusapan natin yan maya-maya. So 3 araw, 3 testigo yung ipinakita nila. Napakaganda nga nung sinabi dito ni Robin Padilla Napakaganda ng sinabi ni Robin Padilla. Kasi yung unang testigo na taga-NBI, hindi ko nga alam ganun ba talaga ngayon sa NBI? Nagtatanong lang po ganyan ba ngayon sa NBI kailangan yung mga testigo na ipinakikita ninyo walang mga kredibilidad? Yung mga testigo ng mga ipinakikita ninyo kailangan sinungaling, may kaso na perjury, may kaso na illegal detention, may kaso na pagsisinungaling sa korte. Kasi tinan mo sinungaling yung una. Sabi niya eksperto daw siya. Pero 2 linggo lang yung kanyang training. So incompetent siya. Yung pangalawa naman, sinabi rin niya na na siya ay abogado pa yun abogado pa. Pero nakita natin na break ni binluan kung gaano rin pala kadumi ang pagkatao nitong tao na ito at in-expose pa ni Robin Padilla na itong tao na ito may mga kaso, napakarami rin palang mga kaso. Umaabuso pala ito sa kanyang kapangyarihan bilang isang NBI agent. Yun ayon dun sa ayon dun sa mga umiikot. Ngayon yung pangatlo na kanilang testigo, Diyos ko po, napakasinungaling. Yung pangatlo sa kanilang testigo, nuknukan ng sinungaling. Ang pangalan niya ay Melvin Matibay. Siya rin naman ang nag-expose ng kanyang totoong pagkatao sa mga Pilipino. So ngayon, yung ginamit pa nila, Rosie Rose, maraming salamat. Sabi nga juicing. Si Tulfo daw is juicing from the poor. He's a deceiver. Ganun yun. Maraming mga ganyan. Walang pinagkaiba yan. Elimon, Malabanan, walang pinagkaiba yan sila. Maraming salamat sa iyo. Wala yung pinagkaiba yung mga Tulfo doon sa mga nagpa-poverty porn.
Alam niyo yung mga nagpa-poverty porn? Oo, yung kunyari, pupunta sa isang remote na area, hahanap ng mga mahihirap doon, tapos i-interview yung mahirap, ipaiiyakin yung mahirap, tapos bibigyan ng konting tulong. Bibigyan ng konting tulong. Pagbigay ng konting tulong, i-upload yung video na yon. Maraming maaawa ngayon. Marami ngayon maaawa doon sa tinulungan. So ngayon ang gagawin, through his channel, through me, halimbawa ako, nagpunta ako sa isang lugar, meron akong nakita dyan sa ilalim ng tulay, kalunos-lunos talaga yung kanilang buhay. Tapos ngayon, tinulungan ko sila. Binihisan ko, pinakain ko sa restaurant, tapos binigyan ko ng konti. Ayan, binigyan ko ng mga 10,000 pang simula. Di ba? Sa mata ng tao, ang napaka-nobel. Napaka-nobel noong aking ginawa. Syempre, dahil may channel ako, i-upload ko sa channel ko, mag-views ngayon yan. So, kumita ako sa views, mga bossing. Magmi-million views yan, magto 2 million, 3 million, hanggang 10 million views yan. Tapos, may mga tao na maaantig doon sa iyong istorya. Ngayon, ko-contact yan sa'yo. Meron ka man social media, meron ka man comment section, dyan sa YouTube, ko-contact sa'yo yan. Gusto ko rin tumulong. Gusto ko rin tulungan yung tinulungan mo. Kasi ganyan din ako dati, umunlad ako sa buhay. So, gusto kong tumulong. So, ilan po ang mga tutulong dyan? Marami. Syempre ako, gagawin ko, okay, sige, ako nang bahala. Bigay mo sa akin yung tulong. So, kumita na sila doon sa kanilang videos. Kumita pa sila doon sa donasyon ng mga tao na tutulong doon. Meron pa ba siyang part 2 ng video doon sa video na yon na bumalik ako at itinulong ko yung mga itinulong sa akin. May ganun pa ba silang video? Wala na. Wala na silang ganung video kasi nga yun talaga ang target nila, pagkakitaan yung istorya ng isang tao, mamumuhunan sila ng konti, pero ang mga negosyante yan pero ang balik sa kanila doble, triple. Diyan din yumaman si Willie Rebillame kung matatandaan nyo. Diba? Kung matatandaan niyo si Willie Rebillame, ganyan din. Hindi ba ang ginagawa ni Willie Rebillame? Namimigay, tumutulong. Lahat ng mga kababayan natin abroad, meron silang TFC, diba? Lahat ng mga kababayan natin abroad, sige, nagkaroon na ngayon ng foundation. Nagdo-donate na yung mga tao doon para ipamigay niya. Hindi ba pag namimigay siya, parang pera niya. Tapos biglang-bigla, Willie Rebillame, isang TV host, biglang-bigla, nakabili na ng helicopter, nakabili na ng kung ano. Hindi ko sinasabi na kurakot siya, pero alam na natin yung mga pattern na ganyan. So dito naman kay Tulfo, ganyan din. May mga kilala ako, mga motovlogger. Motovlogger, bibili yan ng madaming helmet. Bibili ng madaming helmet yan. Tapos ngayon, maghahanap sila ng mga i-content nila na mga sira-siraing helmet na mga rider. Tapos yung rider na yun, pagkukwentuhin nila, aabot ng 10 minuto, 15 minutes yung video nila. Tapos ang ending, bibigyan nila noong helmet. So magpapasalamat, thank you very much. Meron na naman silang isang tutulungan. So may mga nanonood ngayon na matutuwa doon sa ginagawa mo, magbibigay na sila ng donasyon sa'yo. So pera mo pa ba yung ginagamit mo sa mga pagtulong mo sa susunod? Hindi na. Pera na yan nung mga nagbigay sa'yo, pero sinasabi ba nila? Hindi. Katulad dito, halimbawa, itong tao na to, binigay mo 5,000, tapos kumita ng 1,000,000 yung video na yan. Binigyan mo ba siya ng kita doon sa video na nandoon siya? Wala. Ganyan ang style. Kaya nagsiyamanan mga yan. Kaya magugulat ka, talagang ilang taon nilang pinagkakakitaan yung ganyang gawain. Sumikat sila dahil dyan. Sumikat sila dahil sa pagtulong sa kapwa, dahil organic na gusto nilang tumulong. Hindi. Sumikat sila dahil tumutulong sila sa kapwa, dahil may mga nagfa-finance sa kanila to do that para ipakita sa kanilang mga channels. Kaya sila sumikat. Kung talagang gusto mong tumulong, tutulong ka, walang camera. Kung talagang gusto mong tutulong ka ng walang social media. Ganun ang tumutulong ng walang kapalit na hinihingi. Scam yan? Huwag kayo mag-alala. Tumutulong. At least siya nakakatulong. Siyempre, trabaho niya yun Talagang tutulong siya kasi doon siya kumikita Sa tingin mo ba, katulad ng mga congressman, sa tingin mo, yung congressman ba papasok sa kongreso para tumulong sa kanyang constituent? Gagastos ba yan ng bilyon-bilyon sa pangangampanya kung tutulong lang siya sa mga constituents niya? Kung yung bilyon na ginastos niya sa kanyang kampanya, ibinigay niya sa kanyang mga constituents dahil gusto lang niyang tumulong sa constituents. Di sana napunta pa siya sa langit. Hindi.
Kaya yan gumastos. Mantakin mo ha, ano na yan siya. Siya ay isa ng mayaman na congressman. Bago pa siya maging congressman, bilyonaryo na siya. May kinikita na siya sa kanyang negosyo. Pero bakit magko-congressman ka pa? Yung late-late ng sweldo niya. Hindi naman yung sweldong tinitingnan ko yung makatulong sa kapwa. O bakit? Bilyonaryo ka na, marami ka ng pera. Bakit hindi ka ngayon tumulong sa kapwa? Ba't kailangan maging congressman ka pa? Senador ka pa. O ang gagawin kasi ng mga yan, gagastos sila. Tapos, may kapangyarihan sila pag nanalo sila. Diba? May mga bodyguard sila. Above the law sila. Tapos makakapagnakaw pa sila. O, mas lalo silang nanakaw. Yun, magnanakaw at mas lalo silang yayaman. Yun ang totoo niyan. Kaya sila nagpolitiko, hindi naman para magserbisyo. O, kasi bakit ka magseserbisyo? Kung maganda naman ang negosyo mo, pinagseserbisyohan ka ng mga tao nagtatrabaho sa'yo. Bakit ka pa magseserbisyo? O, hindi ba? Kaya ka pumasok dyan, ha? Kaya ka Kaya ka pumasok dyan sa negosyo na sa pagiging politiko. Kasi nga, negosyante ka, pagkakakitaan mo yan. You spend money to make money. Ganun ang utak ng isang negosyante. Ang isang negosyante, hindi yan magbibigay ng isang bagay sa'yo. Nalugi siya. Ang utak ng negosyante, laging kita. Laging ganyan yan. Kaya ang negosyante, pag nag-spend ng pera yan, sigurado ako na mas malaki ang kukunin yan. Ganyan ang utak. Kaya nga puros mga negosyante, yung mga senador natin at mga congressman natin. The reason being is, yung kanilang ini-spend sa mga kampanya, binabawi din nila yan doble-doble, triple-triple, 10 ulit pa. Tapos makapangyarihan pa sila, hindi mo pa sila pwedeng questionin. Tama, mali. Ganun yan, negosyo yan. Huwag tayong maglokohan. Inang yan. Magkakaanuhan pa tayo, lokohan pa tayo. So, ayan mga yan, sabi ko nga sa inyo, yung mga tulfo at kung sino-sino pang mga nagkakawang gawa, wala namang problema doon sa ginagawa nila. Okay man yung pagtulong na ginagawa nila. Pero umamin din sila na pinagkakakitaan din nila yung mga pinagkakawang gawaan nila. Kaya nga ako, bihirang-bihira ako magkawang gawa. Gusto ko rin yun, advocacy ako din yun. Di ba nga tuwing Pasko, namimigay tayo ng pera sa mga kababayan natin. Pero hindi ko siya ginagawa madalas. Kasi nga, ayaw ko na mabahiran ako na pag ginawa mo yan, parang ginagawa mo na lang yan dahil kumikita ka rin dyan. Ayaw ko pa, 1 beses, 2 beses, gagawin natin yan. Kay Beng Designs. Beng's Design dyan sa Amerika. Maraming salamat sa inyo. Kontakin nyo si Beng's Design kung gusto nyo magpa-design. Gusto nyo pati mukha nung asawa nyo, pa-designan nyo. Yan, dyan kay Beng's Design, ha. Palagyan nyo ng mga tahi-tahi yung mukha niya para gumanda siya, ganyan. Ganun ang style dyan. Di ba? Kaya ayan, makikita mo ganun talaga ang estilo. Ngayon, pumunta na tayo dito sa ating pag-uusapang paksa, itong ating impeachment. 3 na taga-NBI, 3 sinungaling yung ipinresenta nila. Nagpresenta pa ba sila ng iba? Hindi na. Kasi ang gusto lang naman talaga nila is mapatunayan na si Inday Sara ay isang wild na tao. Si Inday Sara ay isang hindi stable ang kanyang isip. Mainitin ang ulo. Hindi siya karapat-dapat sa posisyon dahil masyado siyang matapang, pati ang presidente, pinagbabantaan niya. Kung ang presidente nga, pinagbabantaan niya Yung pa kayang mga normal na tao, hindi ba? Yun yung gusto nilang paikot-ikutin. Kaya nga, naglagay sila dyan ng 3 sinungaling para mag-collaborate at sabihin sa taong bayan. Sabi nga, 'di ba si Matibag paulit-ulit na sinasabi niya, hindi na 'yun hindi na 'yun na parang ano ba 'yun yung may sinasabi niya yung plan, yung mga ganun yung plan daw niya hindi na para sa Pilipinas Hindi na niya ang plano ni Inday Sara hindi na para sa mga Pilipino, ang plano na niya is pagpatay na presidente. Tapos ito naman Bobong Erwin Tulfo nagtanong, sabi naman ng Bobong Erwin Tulfo. So itong mga kinontrata, walang usapin ng kontrata, walang kontrata. Kinausap, pero kinontrata, walang ganun kinausap. Pero nilalagay nila sa kamalayan ng tao yung kinontrata, wala mang kinontrata. Kasi ano naman niya, kinausap. Sino ba yung kinausap ni Inday Sara? Lagyan na natin, sino ba yung kinontrata ni Inday Sara? Ano ba to? Gun for hire ba ito? Ay, Nobel Tulyaw dyan sa America, watching and listening to you while cooking. Yung niluluto mo, ha? Yan ang gustong-gusto ko yung mga ganyan, yung cooking ng ina. Gustong-gusto ko talaga yung cooking ng ina Di ba kayo din ganun? Gustong-gusto nyo rin yung cooking ng ina nyo? Di ba? Ang sarap-sarap kaya ng cooking ng ina. Yung cooking ng ina ko, ang sarap niyan. Pagka nagluluto yung nanay ko, nagkukook yung nanay ko, yung cooking ng ina ko, sarap. Mga adobo, adobong paa. Sarap niyan. Mga binagoongan na may talong. Dinuguan. Ayan, ganun. Mel Yamat, salamat sa'yo, ha?
Sana makita ko ang Banateros pag uwi. Gusto mo, sa bahay mo pa kami tumira eh. Melyamat, gusto mo, wag lang tayo magkita. Gusto mo, mag-live-in na tayo eh. Oh, ganyan kami kabait sa mga ano namin, sa mga nagpapakulay sa amin. Kung gusto niyo, pag-aari niyo na pati kaluluwa namin, okay lang yan eh. Di ba? Ganun lang yan. Oh, speaking of cooking ng ina nyo, di ba? Anong pinaka-paborito ninyong cooking ng ina nyo? Oh, kasi ako ang paborito kong cooking ng ina ko. Oh, yun nga, adobo, sinigang, ganyan. Oh, yan si Nobel Tulyao. Oh, nanay yan eh, may mga anak na yan. Oo, kaya yung ginagawa niya ngayon, nagko-cook siya at siya ay ina. So cook ng ina niya. Dahil mo sinasabi, walang hiya ka talaga kung ano na naman lumalabas sa bibig mo. Oh, so yun nga nagtanong itong si Bendalo. Si Bendalo nagtanong siya. Ito bang mga kinontrata ni Inday Sara? Ano ito? Mga hired killers ba ito? Ito bang mga ito bang hinahire ni Inday Sara? Mga riding in tandem ba ito? Putang ina, sabi ko, gago rin talaga. Bobo eh. Bobo rin talaga, putang ina. Utak bahaw talaga eh. Utak imbornal talaga ito si Erwin Tulfo eh. Mantakin mo riding in tandem, kakausapin ni Inday Sara para patayin si Bongbong Marcos. Pwede ba naman yun? Putang ina niya, nakasakay sa motor, dalawa sila, presidente papatayin mo. Abnormal ka ba? Saan mo aabangan si Bongbong Marcos para barilin ng riding in tandem? Pag lumabas man yan si Bongbong Marcos, bukod sa naka-bulletproof yan, ang daming escort niyan. Paano mo ira-riding in tandem yan, tanga? Kung gusto mo talaga magpapatay ng presidente, ang ano mo dyan, expert talaga yung mga kukunin mo dyan. Oo, eksperto. Gusto ko sana magbigay ng mga idea, kaya lang baka ma-misinterpret nila eh. Pero kung ako kriminal lang utak ko, oo, makakapagplano ka, pero yung riding in tandem, bobo ka. Gusto ko si Inday Sara, ganun siya katanga. Oy, Lourdes Peco, mabuhay ka. Good morning, Boss Dada. Ingat po lahat dyan sa ating watching while eating dinner. Adobo in tinolang tanglad. Ay, ang sarap naman ng tinolang tanglad. Kaya lang, ang hirap kainin niya na. Tanglad yung kinakain mo. Tinola na may tanglad siguro yan. Sarap naman. Aga-aga eh. Oh, mabuhay ka kay Sean Yulin. Pucha, may Koreano pang nanonood sa atin na si Sean Yulim. Anyong sa'yo dyan sa Korea. Salamat sa inyong pagpi-pledge. Oh, huwag kayong mag-alala, mamimigay ako helmet. Oh, yung mga binibigay ninyo, itutulong din natin 'yan para masaya. Oh, sabi nga nito, ang dapat niya kay BBM, mangkukulam. Kung mga ganun, mangkukulam, manananggal, tikbalang ang mga i-hire mo, baka magtagumpay ka. Pero kung mag-hire ka ng riding in tandem, putang ina niyan, baka mauna pang mamatay si Bongbong, hindi pa yung riding in tandem na kinuha mo para pumatay kay Bongbong, baka hindi pa nila nailalatag yung kanilang plano. Baka patay na yung tao dahil sa sakit, walang hiya. Bobo talaga ito si Erwin Tulfo eh. Pwede mo naman sabihin, sino ang kinontrata ni Inday Sara? International assassin ba ito? Si John Wick ba ito? Si Jason Bourne ba ito? Si James Bond ba ito? Si Beekeeper ba ito? Napanood nyo yung Beekeeper sa Netflix? Ang galing. Putang ina talaga niya ni Jason Statham. Putya, satanas talaga si Jason Statham. Natapos na yung buong pelikula, isang beses pa lang siya nasasapak. Mantakin mo, ang kalaban niya, sandamukal, 1,000, isang beses lang siya nasuntok. Ang galing talaga ng artista na yan. O Ellie Limon, Malabanan, mabuhay ka dyan sa Amerika, ha? O yung mga Malabanan, mayayaman yan. O dito sa Pilipinas, ang trabaho ng mga Malabanan, humihigop ng mga tae sa Poso Negro, pero putang yayaman ng mga yan. Oh, di ba Bopols talaga yan sila Tulfo eh. Mga gunggong talaga. So ang ginagawa lang nila mga bossing, ang ginagawa lang nitong mga ito ay talagang patunayan na si Inday Sara masamang tao. Gustong-gusto ng tao yun eh, di ba? Gustong-gusto ng mga tao. Junaline Angob, salamat sa iyo dito sa Pilipinas. God bless you. Pambili na ng bigas, ibinigay mo pa, mabuhay ka. Bigyan kita ng ano. Di ba? Oh, so ayan na nga, tatlo ang kanilang kinontrata. Sabihin na rin natin kinontrata. Kinontrata yung tatlo na yan para itong si Inday Sara sirain ang kanyang reputasyon. Paano mo sisirain yung reputasyon ni Inday Sara? Paano mo sisirain yung reputasyon ni Inday Sara? Ang galing-galing ni Inday Sara. Hindi ba? Ang lakas-lakas ni Inday Sara sa mga tao. Pataas nga ng pataas yung kanyang approval and trust rating. Paano naman nangyari yun? Hindi ba? O ngayon, yung kanilang mga pinag-hire na mga tao, pinapunta dyan ng mga tao, isang peking eksperto, isang abogado na
Wala ring ginawa. At saka itong pangatlo, ano na siya, combination of both. Abogado, na sinungaling, na nagpapanggap na eksperto. Ngayon, may mga kumakalat na video sa social media, anuhin lang natin bigyan lang natin ng pansin. Itong kumakalat sa social media, ano ba ang reputasyon meron etong si Matibag? Kaya nga maganda yung sinabi Maganda yung sinabi ni Robin Padilla kahapon. Hindi lang niya ma-articulate ng maayos kasi nga bukod dun sa time limit, emotional siya. Kasi ang ginamit ng prosecution, yung una may kaso. Yung pangalawa, may kaso din ng perjury. Yung pangatlo, tarantado. Tapos, yung ginamit nila para siraan si Inday Sara, diyan mismo sa hearing na yan, testimonya ng isang sinungaling, yung Las Cañas. Bakit mo masasabi ang Las Cañas sinungaling? O mantakin mo, yung Las Cañas na yun, pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte, deny. Di natin alam kung nangyari, baka kinausap siya. Kilalang kilala man itong kabila na nagbabayad ng mga witness. Hindi ba? Nagbabayad ng mga witness. Hindi ba doon sa Farmally, meron mga witness na bumaliktad, sinasabi binabayaran sila nitong mga senador, mga congressman, kung sino-sino para idiin ang Duterte government. Itong si alias Rene. Si alias Rene, hindi ba? Sinisiraan din niya si Pastor Apollo Kibuloy, sinisiraan niya ang Kingdom of Jesus Christ. Kalaunan, bumaliktad din siya. Kasi hindi na kaya ng konsensya niya. Di umano, binabayaran daw siya nung kilala niyo na kung sinong senadora yan. So sanay na sanay sila dyan. So itong Las Cañas na ito, mga bossing, bumaliktad itong Las Cañas. Bumaliktad yung Las Cañas, biglang tinuturo niya na si Duterte as head ng Davao Death Squad. Ngayon, nagsinungaling siya from his under oath, nag-under oath siya, nagkwento siya, tapos biglang binaliktad niya. Ngayon, ikaw bilang isang tao, saan ka maniniwala? Doon sa unang testimonya niya o sa pangalawang testimonya niya? Usually, sabi nga sa rules of court, maniniwala ka doon sa unang testimonya niya, hindi doon sa pangalawa. Usually, ganun. But then again, yung credibility ng tao, mawawala na. Why? Pabago-bago siya ng isip. Paano mo masasabi na tama ito, mali yung isa, tama yung isa, mali yung isa? Wala na siyang kredibilidad. So, hindi na siya dapat kinukuha na testigo dahil wala siyang kredibilidad. Wala ka palang isang salita Paano namin malalaman ngayon na nagsasabi ka ng totoo kung pabago-bago ka ng isip? So, aalisin ka na nila doon sa kanilang testigo. Kasi wala kang kredibilidad. Kasi sisirain ng mga abogado talaga yung kredibilidad mo Katulad ni Madriaga. Si Madriaga, di ba, talagang lakas-lakas ng niya. Ang lakas ng dating niya. Nung sinalang na siya, doon sa Kongreso, putang ina, hindi pa siya kinokross. Hindi pa siya kinokross ng mga abogado ni Inday Sara. Putya, ang dami ng mali doon sa mga pinagsasasabi niya. So, yun ang problema, reputasyon. Yung mga sinasabi ni Robin Padilla, sana sa susunod, pag kumuha kayo ng witness, siguraduhin nyo naman na lumaki sa seminaryo, na pinsan ni Mother Teresa, pamangkin ni Santo Papa, yung at least man lang malinis yung pagkatao. Kukuha ka ng isang testigo na sisirain yung reputasyon ng isang tao, tapos masira pa pala yung kanilang pagkatao. Sa bagay, parehas naman yan. Parehas naman yan katulad ng mga congressman. Yung mga congressman, ganyan din naman. Sila yung magnanakaw, sila yung mga kawatan, pero itinuturo nila kay Inday Sara yung kanilang pagnanakaw. Yun ang problema. Sabi nga, when you go to court, you must come with clean hands. Sabi nga, pag pumunta ka sa korte at ikaw ay nagturo, you should come with clean hands. Ibig sabihin, kailangan na kakapita-pitagan ka. Kailangan ang iyong pagkatao ay talagang shining. Dapat ganun. Hindi pwede na magtuturo ka, ito magnanakaw to, tapos putang ina, kilala ka sa inyo na impacto ka sa pagnanakaw. Di ba? Walang hiya kayo. Sabrina Tamaluan. Nag-send ako ng $10 sa super chat. Pasok naman, gamit ko Alipay ko, ba't wala? Bayaan mo na. Ako na nagpapasalamat sa iyo, Sabrina. Kung kinurakot man ni YouTube yung binigay mo, maraming salamat. Na-appreciate ko yan ng malaking. Eto ngayon, papakita ko sa inyo. Itong si Matibag, sino ba siya bilang isa? Matibag, wag ka magagalit Yung mga ipakikita kong video ngayon, ikaw yung nandirito. Wala naman dito sa video na to, yung gawa-gawa, walang AI dito sa video na ito Tapos kayo na ang humusga kung ito ba si Matibag, dapat ba nating pakinggan? Kasi trial by publicity man itong ginagawa nila dyan sa Senado. Tinatry nila na yung mga tao, kaya nga naka-live yan tinatry nila yung mga tao maniwala dito sa mga testigo na ito na si Inday Sara ay masamang tao. Ngayon, may papakita tayong video at tanungin ninyo yung mga sarili nyo pagkatapos ng video. Sino ba dapat ang pagkatiwalaan ninyo? Itong testigo na si Matibag o si Inday Sara na nagmamahal sa bayang Pilipinas? Napapasyal-pasyal lang daw ngayon. Nandiyan ngayon sa London.
Papunta siya sa dahig. O, ayun. Kayo nang bahala, O, eto. Sige, tingnan ninyo. Pasok. Our witness for tomorrow is Attorney Melvin Matibag. Let's call a spade dito sa hearing na to. This is all political, Senator Pacquiao. Attorney Matibag, you're out of order. Grabe. So, noon pa pala itong si attorney. Ano na, walwal na. Oo, sinabi niya daw na itong hearing ng Senado ay politika lang. Oh, alam mo naman pala na politika lang eh. So, alam na natin na ito si Matibag namumulitika lang. Tama? So, once upon a time, binastos na pala niya yung session sa Senado eh. Binastos niya na si Pacquiao. Nambabastos na pala ito ng mga bastos naman pala talaga ito eh. Kung bastos ito, bakit kinuha pa natin na testigo yan? Diba? O, bakit kinuha pa natin na testigo yan kung ganyan? Ito ba ang gusto ninyong paniwalaan kaysa kay Inday Sara na kanilang sinisiraan? O, ano pa? Pasok? Insulted this committee by calling this a political hearing. Oh, you insulted this committee by calling it a political hearing. Galit na galit si Gatchalian. Marunong pala magalit si Gatchalian. Oo, magaling naman pala si Gatchalian. Kayo talaga. Ano pa? Bastos itong si Atty. Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya. Bastos daw, sabi ni Pacquiao, sayang daw yung pagiging lawyer. Director Melvin, alam ko nanonood yung mga tao mo ngayon. Alam ko yung mga tao mo naghahanap ng masasabi namin dito na pwede mo kaming kasuhan. Huwag mo kaming kakasuhan dahil dito. Ikaw man laman ng mga video na to. Ay, una sa lahat, kung hindi ka naman mahilig sa video, wala naman sana mako-compile na video mo. Attitude niya hindi ka galang-galang. Parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Grabe naman, din yan eh. Manny Pacquiao, sobra ka naman magsalita. Ano ba tinapos mo? Kung makapagsalita ka naman kay Matibag, 29 years na lawyer na yan. Aside from being a lawyer for 29 years, Josephine Gueco, salamat sa iyo. Josephine Gueco, nakikita ko. Eto na. Yung iyong pakulay. Ano dito pala si Buster TV? Buster TV, buhay ka pa pala. Mabuhay ka, ha? God bless you. Oh, so 29 years na abogado, tapos law din pa yan, dean of law pa yan sa isang kilalang kolehiyo ng mga abogado. Tapos sasabihin mo na walang pinag-aralan, parang walang pinag-aralan, bastos. Grabe ka naman, Manny Pacquiao. Ano pa? Our witness is Attorney Melvin Matibag. Sinasabi ni Tangang Matibag. Grabe ka naman, Mike Defensor, kaya nakakulong ka ngayon eh. Tinatawag mong tanga si Matibag eh. Akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control. 1,000. Grabe ha. Art Atayde, dawit sa flood control. Tapos nag-bill ng 121,000. Grabe yung bill nila, 121. Gano'n na ba pinakamalaki kong nagastos sa restaurant? Birthday ko, nag-celebrate kami ng mga banateros. Magkano ba? 70,000. 70,000. Pero mamahalin yung mga iniinom namin noon. Ang iniinom namin noon, Hendrix eh. Yung Hendrix, ano yan? Kasi pag tumatanda ka na, gusto mo, pag umiinom ka, yung light na lang. Ayaw mo na nung pumapangit ka kada inom mo. Gawa ganun ka. Gusto mo pag uminom ka, sarap. Gin and tonic. Hendrix yung gin namin. Tapos lalagyan mo lang ng isang shot na gin, tapos puro tonic water na lalagyan mo ng lemon at saka ng cucumber. Pag ininom mo yun, para ka lang nasa ilalim ng araw, para ka nagsiswimming. Ganun lang siya paunti-unti lang. Masarap siya, manamis-namis. Basta masarap siya. Hindi siya katulad ng pag uminom ka ng mga bourbon o kaya ng mga scotch or whiskey. Kada inom mo, pumapangit yung mukha mo. Nai-exercise yung mga muscle ng mukha mo. So, magkano ang sa grocery, 2,500 ang isang Hendrix. Pag binili mo yun sa restaurant, mga 8,000 yun. Kaya ganun. Birthday ko man ng Banateros. Kaya gumastos akong ganun kalaki. Nagsisi nga ako. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yun eh. Mantaki mo, pinainom mo si Jack Argota, ngongo. Si Jay Guevara, pangit. Si Master Judea, kalbo. Si paring RJ, putang ina, pinaglihi yata sa manika si paring RJ, tay-tahimik. Mantakin mo, yan, dun ko lang ginastos yung pera ko, walang hiyan. Hanggang ngayon, nagsisisi ako talaga. Pero, kidding aside, grabe to, 121 ha. Normal lang ha, normal. Tas ang tip mo, 20,000. Wow. Grabe, tapos ito daw taon na to, dawit daw sa flood control scandal. Di ko alam kung totoo ha. Atayde. Hindi ba yung isang Atayde, yung congressman, nadadawit yan sa corruption. Sinabi na yan ni Diskaya.
Sinabi niya din Diskaya, di ba? O na ano daw yan, kurakot daw yan. Hindi ko alam kung tatay ito o anak o pitsuhin nito. O, pero sino ang kasama? O, ang kasama diyan si Direktor. Inimbestigahan ba ni Direktor Motopropio kung saan galing yung pinambabayad dito? Ba, ang kapal ng pera, ganito kakapal yung pera, cash. O, inimbestigahan na ba yan? Ano ba kinain natin? Baka mali. Teka, baka kulang. Diyan, dala kong pera. Wala. Oh. Tatawanan pa sila. Oh. Saya-saya nila. Content creator yarn. Hindi okay man lang, pribadong mga tao man yan. Hindi man lang mga taga-gobyerno. Tsaka si Melvin Matibag naman during this time, hindi pa man siya NBI director. Siyempre, mapipili mo ba kung sinong kaibigan mo? Kung kaibigan mo, may sandangkal na pera, wala tayong magagawa dyan. So, i-ekis natin ito. I-ekis natin yan, walang kinalaman yan. O, yung mga susunod, tingnan natin. Our witness is Attorney Matibag. Sa 5 sinabi ni Direktor, 6 ang mali. May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. Kasi ang concern namin, may tao di kami sa loob. Hindi kami papasok. May tao di kami sa loob. Sorry. Esmeralda Basay, salamat ha. Esmeralda Basay, mabuhay ka. God bless you. Ngayon, at the same time, hindi po kami Sabi dito ni ano sabi ni Cayetano? Sabi ni Cayetano ay sa 10 sinabi ni Matibag, 11 mali. Kung sa 10 sinabi ni Matibag, 11 mali, bakit kinuha pa siya ng prosecution team diyan sa witness stand para mag-witness? Saklap. Direktor, 6 ang mali. may agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. Kasi ang concern namin, may tao di kami sa Hindi raw sila papasok. Pero nasa gate sila. Putay na, kung di pala kayo papasok, di sana nandun kayo sa mga bahay nyo. Nandiyan kayo sa gate Kumakatok kayo tapos hindi kayo papasok. Hindi kami papasok. May tao di kami sa loob. Sorry. Stand up. Ngayon, at the same time, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Hindi daw sila mag-i-effect ng arrest. Pero sabi ni Trillanes, nandito siya, kasama daw niya yung mga taga-NBI, aarestuhin daw nila si Bato de la Rosa. Hindi na mo kung gaano kasinungaling ito. Ito yung ipapatawag niya sa witness stand para sabihin na si Inday Sara ganito, ganyan. Napakarami na palang history ng pagsisinungaling nito. Di ba ang istorya ni Senator Bato de la Rosa, mayroon 3 NBI doon sa baba, pag-akyat niya, dinamba siya ng 3 NBI. At sinabi sa kanya na, Senator, we have a warrant for you. So kung may 3 NBI doon na aarestuhin si Bato, anong ginagawa ng NBI dyan? Di mga aresto. Ba't sinasabi nung kanilang direktor na wala sila dyan para maumaresto? Di ba? Sinungaling. So ito problema natin. Paniniwalaan ba natin ang salita ng isang sinungaling? Halimbawa mga bossing, si Judas nakita mo. Tapos si Judas, siya ang may kagagawan kung bakit nahuli ito si Kristo at ipinako sa krus. Tapos may kinakwento si Judas sa'yo, paniniwalaan mo. Sinasabi ni Judas sa'yo na mahal niya ang Panginoon, na ipaglalaban niya ang Panginoon. At siya ang pinakamasugid na tagasunod ng Panginoon. Paniniwalaan mo? Itinuro nga niya ang Panginoon para maipako sa krus. Paniniwalaan mo yun? Stand up. Hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Di raw siya mag-i-effect ng arrest, pero sabi ni Trillanes, nandiyan ako, kasama kong NBI para arestuhin siya. So sino sinungaling? So ito nga yung sinasabi ko sa inyo, this is Matibag versus Matibag. So wag ka magagalit, Direktor, ha? Kasi ang mga nandirito naman sa video, ikaw man, hindi naman to AI. Hindi naman to AI, tas sinasabi namin na ikaw man yan. Lahat ng yan, publicly, nasa internet na yan. You can open source Google it. Or you can open source investigate it. Yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Yun, sinabi niya, yung mga NBI daw, walang dalang armas, pero nagkaputukan. Sa press con ito, ito hindi siya under oath. Pero sa press con ito, nakikita to ng tao. In broad daylight, nagsisinungaling siya. Wala daw baril yung mga NBI doon. Paano nakapagpaputok yung mga yun kung walang baril? Ganito rin si Bongbong Marcos doon sa KOJ Siege. Sa KOJ Siege, sabi ni Bongbong Marcos, wala mang mga baril yung mga tao dyan, walang tear gas, putang inang yan. Anong tawag mo sa mukha ni
Yung mukha pa lang ni General Torre, deadly weapon na yun eh. Oo, yung mukha pa lang wala daw deadly weapon dyan sa KOJC. Yung mukha pa lang ni Torre, deadly weapon na yun. Pag tulog ka, nakita mo, pag dilat ng mukha mo, mukha ni Torre yung makikita mo kagad, takihin ka sa puso, akala mo si Nardong Putik eh. O tapos ang laki-laki ng baril na nakasukbit, tapos ando doon yung mga SAF. Paano mo sasabihin walang baril? Kitang-kita doon sa video, walang baril. Kinorek na ba ni Pangulo yun? Hindi. O ganito rin siya, idol niya yun eh, boss niya yun eh. O wala daw baril yung mga NBI, pero may mga baril naman. Ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Anong tawag mo dyan? Water gun? Pellet gun ba yan? Ano ba yan? Diba? Dito mo makikita yung karakter ng isang tao eh. So ngayon, kung ganito siya magsisinungaling sa harapan ng camera, paano? So ibig sabihin, nung nandoon siya sa witness stand, even though he's under oath, sa tingin mo magsasabi ng totoo ito? Oo. Ito ang pattern. Oo. Kung merong pattern of violence si Inday Sara, ito yung pattern of lying. Pattern of lying to. Interview after interview after interview after interview. Puro kasinungalingan. That is a pattern. Kung nangyari ng magkakasunod na pagkakataon at paulit-ulit, consistent na kasinungalingan, pattern of lying yun. Pwede rin kang sabihin na pathological liar o kaya nga pathological pattern yun. O para kang serial killer, hindi ka humihinto. Kumbaga, ang laman ng isip mo paggising mo sa umaga, pumatay ng tao. Ganun yun. Halimbawa naman, kung manyakis ka, rapist ka, paggising mo pa lang, gusto mo na kagad, sexy. Hanggang pagtulog mo, yan ang iniisip mo. Oo, ano ka na nun? Serial, ano ka na nun? Rapist ka na nun. Kung halimbawa naman, addict ka, o ang utak ng addict, alam mo, bago matulog yan sa gabi, ang iniisip niyan kung anong oras babatak bukas. At kung anong oras babatak bukas, paggising niyan, ang unang-unang nasa isip niyan, babatak siya, gaano kaya makarami ang babatakin ko ngayon. Ganyan ang utak ng adik. Ang utak ng isang sinungaling, ganyan yan. Wala kang pagkakatiwalaan. Sabi ko nga sa inyo, si Pinocchio, baka kamag-anak niyan. At wala pong mga dalang armas. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang sabi, palisin niyo yung mga agent niyo rito, pinuputukan kami. So sabi ko, teka muna, wala kami mga ahente dyan. Saan ho? Pahuli nyo ho. May na yung pahuli nyo. Sabi ko ganun, wala kami. Wala daw silang ahente. Ayan nagkukwento yung ahente Pinutukan kami. Pinutukan din namin. Sabi niya walang armas, wala sila sa loob. Anong tawag dyan? Wala daw nagpaputok sa kanila. Mismong agent niya nagsasabi, nagpaputok sila. Sabi niya magpipresenta siya ng tawag din ng papel. Warrant ng ICC sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa siyang pinipresenta. Yun yung sinasabi natin mga bossing na problema. Malaking problema ito. May kagulatan. Bababa pa rin, second day, atas ako. Pumutok siya, plus ka. Pinutok ako Pasok yung anin. Yun, nagkapalitan ng putok. Yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Pinutok ako Pinutok ako NBI yan. Pinutokan ko rin. Walang armas, nakaputok. Anong pinamputok mo? Baka ibang putok yan Baka putok sa kilikili yan. Hindi naman nila pwedeng sabihin ganun. Sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. Ang NBI dapat ginagamit sa tama. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya nga, bakit mo kumumulahin? Our witness is Melvin. Grabe, no? Ganun pala siya mag-outburst. Ganun pala siya magalit, mga bossing. Yari tayo dyan pagka ganyan. Ayun na nga. So ito yung kanilang testigo, mga bossing. Maraming salamat doon sa mga pakulay. Wait lang. Puntahan natin ulit yung pakulay ni Esmeralda Basay, ni Flash Manuel. Salamat sa iyo Mabuhay kayo. Kay Beth Lomboy. Maraming salamat sa inyong mga pakulay dyan. God bless. Ayun. So, kanino kayo maniniwala? Ha? Kanino kayo maniniwala? Kay Matibag? O kay
Oh, ito katulad nito. Oh, ito i-play natin tong video na to. Oh, yung tungkol John, yung kanina, yung huli, yung kay Mel Sabio. Oh, i-play natin to yung kay Mel Sabio ha. Yung tanong sa kanya nung abogadong pogi na kamukha ni Boss Data. Tingnan niyo. Kamukha ko, 'di ba? Nunal na lang dito kulang. Meron ako ditong pentel pen, hindi ko lang malagyan ng nunal yung mukha ko kasi kulay puti ito. Oo. Ito. Ayan, i-play natin. Attorney Matibag, do you know Mel Sabio? Opo. Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to your to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights, and also Alam mo, ang babait pa nga nitong mga nitong defense O, kino-consider pa nila yung feelings ng asawa, feelings nito ni Melvin Matibag. O, diba? Napakabait pa rin nila. Pero tatanungin siya dito patungkol doon sa kanyang sinabi kay Mel Sabio. O, ito. of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct? Tama po yun. That is a private conversation sa dalawa pong magkaibigan na hindi nagkakasundo. All right. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Yun. So yung kanyang outburst, mga bossing, yung kanyang outburst ay dahil sa kanyang galit. Dahil sa kanyang init ng ulo at pagkakataon. Okay? So, galing sa kanya. No, kung tatanungin mo siya, talaga bang gusto mong patayin itong si Mel Sabio? Hindi, galit lang yun. Spur of the moment lang yun. Emosyon ko lang yun during that time kasi nga yung misis ko medyo critical. Tapos itong tratadon to, kung ano-anong pinopost nito sa social media, apektado yung misis ko. Kaya galit na galit ako. Kaya ako nabitawan yan. Ano yung mga nabitawan kong salita? Putang ina mo. Walang hiya ka. Pag may nangyaring masama sa asawa ko, yun conditional yun. Pag may nangyaring masama sa asawa ko, putang ina ka. Diba? Tapos sabi niya pa doon na, ayan pinagbabantaan mo na ako. Pinagbabantaan mo na ako. Didiretso ako ngayon sa pulis. Sabi niya, putang ina mo, dumiretso ka, magsumbong ka. Pag pinatay kita, walang ebidensya. Yun yung mga sinabi niya. To be exact, nandoon sa cellphone ko kasi yun yun yung mga pinagsasasabi niya doon. Yun yung mga pinagsasasabi niya doon. Ngayon, anong kanyang depensa? Auman lang ako. Nagalit man ako nung mga panahon na yan. Nagkausap na kami nung Mel Sabio. Kaibigan ko pa nga rin siya hanggang ngayon Oo. So, ano lang yun, dala lang yun ng galit. At saka, ganyan lang talaga minsan na magkaibigan. Meron talagang di pagkakaunawaan. Tapos, magkakaganyanan. Hindi ba? Ngayon, ito kay Inday Sara. Bakit? Pagka ikaw, applicable yun. Kasi sa mga sinabi mo dun sa tao, moto proprio, pwede ka na rin imbestigahan ng NBI dun. Moto proprio, kahit na hindi nila hingin yung yung panig ng Mel Sabio, pwede ka na nilang kasuhan doon ng grave threat. Pwede mong sabihin, sinabi ko naman dun, pag may nangyari masama sa asawa ko, wala naman nangyari masama sa asawa ko. Wala naman sinabing ganun, di ba? May mga dahilan. At pakikinggan naman natin yung dahilan mo, tao ka man lang. Lahat naman ng tao ganyan, may mga outbursts. Minsan, may mga nasasabi ka na hindi mo talaga gustong sabihin pero nasabi mo na. Yun nga yung sinasabi natin mga bossing na if you are, when emotion is high, intelligence is low. Kapag kagalit ka, mababa ang iyong IQ. At kadalasan na kapag kagalit ka, may lumalabas sa bibig mo ng mga salita na masasaktan mo yung mga tao sa paligid mo, pero marirealize mo pag kumalma ka na, mali yung sinasabi mo. So even if you apologize, nasaktan mo na yung damdamin ng tao, hindi mo na yon maibabalik. Pero, tatanggapin nila yung apologies mo. But, nakapanugat ka na. Ganun yun mga bossing. So eto, ganun din yung kay Matibag. Magkaibigan kami, hindi kami nagkaintindihan, kaya ako nakapagsalita ng ganun sa kanya. Paano pa kaya si Inday Sara? Si Inday Sara, imaginein mo. 2022, nagtatrabaho na siya.
hinihingi niya na yung mga importanteng mga komite o importanteng mga departamento para sa kanyang advokasya. Binigyan naman siya ng isang departamento, yung departamentong bulok, yung departamento ng edukasyon. Pero kahit hindi naman yun yung gusto niya, pero nanay siya, sabi niya, sige, kaya ko yan. O magaling man ako, so kaya ko yan. So ginawa niya, napaanaayos man niya yung Department of Education. So trabaho siya ng trabaho. For the longest time, etong si Bongbong, si Martin, nagagalit na yung mga tao sa kanila. Bongbong, ba't ganun? Sinungaling ka, 1 taon ka na. 2 taon ka na, Bongbong, bakit ganun? O ganito ginagawa mo, bakit hindi, parang hindi mo naman kami yata tinutulungan sa kahirapan namin. O so ngayon, etong si Inday, 'di ba sinisisi natin si Inday? Inday, di ka man nagsasalita. Ano ka ba naman? Ikaw, Inday, hindi ka naman hindi ka naman binabatikos tong mga kasama mo. Puro katarantaduhan ginagawa. Hindi mo binabatikos. Alam mo, sabi ni Inday, sagot ni Inday noon, bakit nung mga unang panahon ng mga pagsasama ninyo, bakit hindi mo sila binabatikos? Ang sagot ni Inday doon, hindi ko talaga sila binabatikos. Hindi ko sila binabatikos nung mga unang mga pagkakataon na yan. Kasi, ang gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang magtrabaho. Focus ako sa trabaho. Yung mga ginagawa nila, ayaw kong sitahin. Kasi pag sinita ko yung ginagawa nila, baka mukha akong masama. Baka sabihin nila na, kaya ka galit sa ginagawa ko kasi gusto mong maging presidente. Yun na nga yung sinasabi sa kanya ngayon. Na kaya siya nag-grave threat sa presidente dahil gusto lang niyang maging presidente. Na napaka-illogical nun. Tanga lang ang maniniwala doon. Pinaliwanag na natin paulit-ulit yun. So for the longest time, si Inday Sara, sumunod lang siya, part siya ng administrasyon, so kung may reklamo ang tao kay Bongbong, let Bongbong address the issue, hindi ako. So ako, trabaho lang. For the longest time, sinisigil natin si Inday. Inday, ba't ka pumapayag na ganyan yung mga katrabaho mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Until enough is enough. Until enough is enough. Nagsimula yan kay Gloria Arroyo. Nung tinanggal si Gloria Arroyo, nung pinatalsik si Gloria Arroyo neto ni Martin Romualdez, nalaman na nito ni Inday na ito si Martin Romualdez gustong magpresidente. Kaya nga ang unang-unang sinabi ni yung unang-unang sinabi ni Inday Sara noon kung matatandaan ninyo. Sabi niya, magtrabaho lang tayo. Trabaho lang tayo. Ang tagal pa ng eleksyon. Unahin natin yung trabaho. Kasi nga, nalaman niya na itong si Martin Romualdez, pumoposisyon na, gumagawa na siya ng paraan para maging presidente siya sa 2028. 2023 pa lang, 1 taon pa lang, yun na yung gusto niyang gawin. So, doon nagsimula yon. May tinawag siyang tambaluslos, tapos sunod-sunod na yon. Hanggang sa unti-unti na siya, hanggang sa tinatrabaho na siya ng tinatrabaho. Ayun na, enough is enough. Pinadala na yung tatay niya sa ICC, dinidemonize na sila, iniimbestigahan na yung mga kapatid niya, binaboy na ang Kingdom of Jesus Christ, binaboy na ang Davao, ginamit na si Torre, tapos pati yung mga kapatid niya, kinikasing na. So, doon na si Inday, tapos ayun na, yung budget niya sa Office of the Vice President, kinanana, tapos kino-contempt na lahat, kinontempt yung kanyang Chief of Staff, tapos nag-nervous breakdown na yung kanyang mga empleyado dahil ayaw makulong, dahil nakikita naman niya yung pattern ng Congress na lahat kino-contempt, lahat kinukulong. So ganun yun mga bossing. So ganun yun, ganun ang nangyari nun. So sunod-sunod na yung galit niya. Pagtatraidor sa kanya ng administrasyon, ginamit siya ng administrasyon para manalo, tapos yung mga kaibigan niya, yung tatay niya ikinulong. So Inday Sara has all the reason or lahat ng rason ay na kay Inday Sara para magalit. Tao man lang yan. Sa sobrang dami ng galit na yun na kinikim-kim niya, lumabas. Nakapagsalita siya ng ganun. Actually, pinagpaplanuhan na nga ni Inday Sara Sabi nga ni Inday Sara, I am gonna die. If hindi sila magtagumpay sa pagpapabagsak sa akin through illegal na paraan or weaponizing the government, hindi nila ako mapabagsak. Yung trust rating ko hindi bumaba, mahal pa rin ako ng tao. Ang final na pwedeng gawin sa akin ng mga yan, ipapatay ako. Ipapatay ako kung hindi sila magtagumpay sa pag-impeach sa akin. Hindi sila magtagumpay sa pagpapakulong sa akin. Hindi sila magtagumpay sa pagpapababa ng aking trust rating. Ipapapatay ako ng mga yan.
Ganon naka-advance ang isip ni Inday Sara. At kung ipapapatay ako ng mga yan, pucha, kailangan ready ko. Ngayon, si Inday Sara, nagdasal. Lord, papapatay po nila ako. Yun lang man 3 ang magpapapatay sa akin. Pag namatay ako, patayin mo din sila. Kaya hindi mahanap-hanap ni Melvin Matibag kung sino yung hitman. Kaya hindi mahanap-hanap kung sino yung hitman, mga bossing. Kasi ang hitman, si Jesus. Kay Jesus siya nagdasal. Na pag pinatay ako ng mga yan, huwag kang huminto, patayin mo din sila. Paano mo ngayon iwawaran si Jesus? Yung palang kinontrata ni Inday Sara, si Jesus. Paano ba yun? Oy, Boss Dada, dinadamay mo na naman si Jesus. Do not use the Lord's name in vain. Wala lang. Hindi naman ako mapupunta sa impyerno niyan. Gumagawa lang ako ng istorya. Paano pala kung ganun? Ang kinausap pala ni Inday Sara, yung anak niyang sanggol, ganun. O kaya yung kapitbahay nila na sanggol na hindi naman nakakaintindi. Paano pala kung ganun? Di ba? Paano mo ngayon pakukulong yun? Yan ang problema eh. Katulad yung kay Pangulong Duterte. Nakasuhan yung ba si Pangulong Duterte? Sabi niya, marami na akong pinatay. Ang dami ko nang pinatay. Tinanong siya, mga tao yan? Mga tao yung pinatay mo? Madami na daw siyang pinatay. Kalaunan sabi niya, sinabi ko marami na akong pinatay, pero hindi ko sinabi marami na akong pinatay na tao. Marami na akong pinatay na lamok, ipis, manok. Hindi ba? Diyos ko Lord. Hindi talaga ito tatayo sa korte, kaya nga ito nandito sa Court of Public Opinion eh. Nagigets nyo? So, sinabi ni Inday Sara lahat ng mga bagay na yan galing sa kanyang puot. So katulad din ni Melvin Matibag na naiintindihan natin si Melvin Matibag na kaya niya nasabi yun kasi nga yung asawa niya nagkritikal, buntis, manganganak, tapos baka mapaaga pa yung panganganak dahil dito. Bilang isang ama, naiintindihan ko at bilang isang asawa, naiintindihan ko na kukomprontahin mo yung reason kung bakit nagkakaganito yung asawa mo. Hindi man bakla yan si Melvin Matibag. Matapang man na tao yan. So, kinumpronta niya yung Mel Sabio. Ngayon yung Mel Sabio na yun, nasabihan niya ng masama. Pero hindi naman niya yun intensyon. Galit lang siya nung mga panahon na yun, kaya nasabi niya yung mga bagay na yun. At naiintindihan natin si Melvin Matibag doon. Nagtataka ko. Bakit si Melvin Matibag humihingi siya ng pagkaintindi, humihingi siya ng pangunawa sa mga tao doon sa nasabi niya, pero ayaw nilang unawain na si Inday Sara, bago siya dumating doon sa punto na nakapagsalita siya ng ganun, napakarami ng mga pattern and series of events that pushed her doon sa pagkakataon na yun. Di ba? Tama, mali. Tama, mali. Di ba? Can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya. Can you recall, just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was... Kita mo ayaw niya nang sabihin yun sa sobrang sama. Nung mga sinabi niya, kahit siya asiwa na, ayaw niyang sabihin yun. Naiintindihan natin si Direktor Matibag. At naiintindihan natin na lahat ng kanyang mga sinambit doon, he doesn't mean it. It's the emotion that is speaking, talking during that time. Okay? During that time. Kaya alam natin na buhay pa man si Mel Sabio, so hindi totoo yung sinasabi niya, galit lang siya talaga at naiintindihan natin yun. Pero sana sa pag-iimbestiga mo, sir, sana naintindihan mo rin kung saan nanggagaling si Inday Sara. Pero hindi mo naman gagawin yun, galit ka sa kanya. Galit ka kay Inday Sara, imaginein mo, 3 column ang sinulat mo, paninira kay Inday Sara. Mantakin mo yung asawa mo. Yung asawa mo ang nag-endorse ng impeachment niya bagamat natulungan kayo ng pamilya nila para makaposisyon. Ikaw pa mismo ang sumulat sa Committee on Justice, sa prosecution team para maging testigo ka rito. So, gusto mo talaga to. Di ko alam kung inutusan ka ba ni Bongbong or what, or personal na galit mo na hindi natin alam saan nanggagaling. Long time ago. Pero, ewan ko, sino? That's okay. Now,
On July 10, 2026, you wrote a letter to Representative Luistro. Do you confirm this? July 10. July 10, 2026. Opo. All right. Tama po. And in that letter, we can confront you with a hard copy, but we can also flash. In that letter, you mentioned, and I quote, "As director of the Bureau, I will personally attend to represent the NBI at this So siya pa ang nagpresenta. Pinresenta niya yung sarili para dito, para siraan si Inday Sara. Gamit ang salita ni Inday Sara na pag namatay ako, patayin mo si ganito, si ganito, si ganito. Pero siya mismo, meron ding ganong pagkakataon sa buhay niya at humihingi siya ng pangunawa. Pangunawa na hindi niya ibinigay kay Inday Sara nung mga panahon na si Inday ay nakapagsalita ng hindi niya magugustuhan at hindi niya nagustuhan. Ang gusto yata nila mangyari, mag-apologize si Inday Sara na mag-sorry si Inday Sara. Yun lang naman ang hindi nila nakuha kasi ang sinabi niya dito, we apologize, we make amends. Nag-uusap na kami nito ni Mel Sabio, okay na kami. Gusto yata nila maipagbati pa si Inday kay kay Bongbong Marcos Hindi, sobrang lalim talaga nung ginawa nila Kaya malabo yun. So ito, sa sulat na ito, pinakikita niya na siya pa ang nagpresenta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap